Kamusta sila? Tanong ni Riva kay Agatha habang napatingin si Agatha sa mga bata na nakatulog na. Ayos naman sila at tulog na. Magpahinga ka na muna, wika ni Riva habang umiling si Agatha sa kanya. Bakit ayaw mo magpahinga? Kailangan mo ng pahinga, Agatha. Paano ako makakapagpahinga, Riva? Kung ang isip ko'y nandun kay ate, Gian at mommy, iyak na wika ni Agatha sa kanya. Wala tayong magagawa. Paano kung magkasakit ka? Sinong mag-aalaga sa kanila? Napahinga ng malalim si Agatha dahil sa sinabi ni Riva sa kanya. Hayaan mo ako na munang pupunta sa kanila. Dito ka na muna't magpahinga kasamang mga bata. Wika ni Riva habang hinaplos ang braso ni Agatha. Tumangon naman si Agatha kay napangiti si Riva sa kanya. Alam niya kasi na sobrang pagod na si Agatha dahil kung wala ito sa ospital ay sa mga bata naman ito nag-aalaga. Nang makita ni Riva na mahimbing na natutulog si Agatha, ay agad niya itong binilin sa katulong dahil kailangan niya na pumunta sa ospital. Tita, wika niya nang makapasok sa room ni Gian. Hanggang ngayon hindi pa rin nagising si Gian. Ako na po munang magbabantay sa kanya, tita, tito. Magpahinga na po muna kayo. Wika ni Riva sa kanila. May 2 namang room sa loob ng private room ni Gian dito sa ospital. Kaya pwede silang makatulog doon. Salamat, iho. Wika ni Rosana habang inalalayan siya ni Samuel papunta sa kanilang kwarto. Nang maisara ng mag-asawang pinto, nilapitan ni Riva si Gian. Dude, tumayo ka na kaya dyan. Ang tagal mo nang nakahiga dyan, hindi ka ba napapagod? Wika niya habang umupo sa tabi ni Gian. Kung magtatagal ka pa dyan, ako na lang magpapakilalang ama sa mga anak mo. Sige ka, tapos pakakasalan ko rin si Agatha at Shaira. Para 2 asawa ko, kasi mas gusto mo pang humiga dyan, hindi ba? Pilit nang umiti si Riva sa harapan niya habang hindi niya mapigilan ng pagpatak sa kanyang mga luha. Dude, patawarin mo kung wala ako sa tabi mo nun. Alam mo bang sobrang nagsisisi ako sa sarili ko dahil iniwan kita. Sana hindi kita iniwan sa lugar na yun. Umiyak na wika ni Riva sa kanya. Napansin niya naman ang paggalaw ng isang daliri ni Gian. Kaya dali-dali siyang tumayo at pinindot ang bilog na nasa gilid. Agad niya rin nakinatok ang pinto sa kung saan naroon ang mga magulang ni Gian. Ano nangyari? Tanong ni Samuel habang pumasok ang mga doktor para i-check si Gian. Nakita ko po kasi na gumalaw ang daliri ni Gian kanina, tita. Wika ni Riva kaya mabilis na lumapit si Rosana sa kama ni Gian. Napatakip siya ng kanyang bibig habang naglalandas ang kanyang mga luha nang makita niya si Gian na nakatingin sa kanya. Anak? Iyak na sambit niya. Stable na pong kalagayan niya. Ngiting wika ng doktor sa kanila. Kaya agad na nilapitan ni Rosana si Gian. Anak, mabutit gising ka na. Iyak na wika ni Rosana sa kanya. Napansin niya naman na panay ang paglingon ni Gian sa paligid. Where is she, dude? Mahinang tanong niya kaya napatingin si Riva sa mga magulang niya. Nasa ibang ospital si Shaira, dude. Napakunot ang noon ni Gian dahil sa sinabi ni Riva sa kanya. Shaira, sino siya? Agad silang nagkatinginan at kahit ng mga doktor ay nagtataka dahil sa kanilang narinig. Nagpapatawa ka ba, dude? Hindi mo ba nakikilala si Shaira? Nasaan si Allison, dude? Dali mo siya dito. Malakas na sigaw ni Gian. Maaari pong naapektuhan ang utak niya dahil sa bugbog na natamo niya. Kaya siguro hindi niya naalalang ibang tao sa paligid niya. Wika ng doktor habang malungkot na napatingin si Rosana sa anak niya na mahimbing na natutulog. Ibig mo bang sabihin, Dok, may amnesia siya? Tumango ang doktor sa kanya. Gagaling pa ba siya? Oo, misis, gagaling pa siya pero wag niyo na lang mamadaliin. Tumango si Rosana sa kanya at muling nilingon si Gian. Nang puntahan ni Riva si Agatha ay kaganyang sinabi dito na gising na si Gian. Labis itong natuwa at gusto kaagad na puntahan si Shaira para sabihin sa kanya ang magandang balita. Pero mabilis siyang pinigilan ni Riva kaya taka siyang napatingin dito. Bakit? Hindi makakabuti na sabihin mo sa kanya. Napakunot ang noo ni Shaira dahil sa sinabi ni Riva. Pero bakit? Alam mo ba na walang bang iniisip si Shaira kung hindi si Gian? Tapos ngayon bakit ayaw mo makita siya ni Gian? Agatha, makinig ka na muna sa akin. May amnesia siya. Napasinghap si Agatha dahil sa sinabi ni Riva sa kanya. Kaya hindi pwedeng pumunta si Shaira doon dahil masasaktan lang siya ni Agatha. Napailing si Agatha habang naglalandas ang kanyang mga luha. Ate, ngiting wika ni Shaira na makapasok siya sa room nito sa isa sa kanilang hospital. Magkaibang hospital si Gian at Shaira dahil ayaw ng mga magulang ni Gian na sa hospital nila dalhin si Gian. Patuloy pa rin silang nangangamba na baka may masamang gawin na naman si Bernadette sa anak nila. Nasaan ang mga bata? Bakit hindi mo sila kasama? Taka na tanong ni Shaira. Pinaiwan na muna ni Mommy siya na raw munang magbabantay sa kanila. Napangiti si Shaira dahil sa kanyang narinig
dahil hindi niya inakalang tatanggapin ng kanyang ina ang kanyang mga anak. Si Gian, malungkot na wika ni Shaira kay napayuko si Agatha. Ayos na siya at gising na, mahinang wika nito. Malawak na napangiti si Shaira habang mabilis na nilapitan si Agatha. Talaga? Pero bakit hindi niya ako pinuntahan dito? Taka na tanong niya. Kasi hindi pa siya pwedeng umalis ng ospital, Shaira. Napasimangot si Shaira dahil sa narinig niya. Sinabi ko na kasi sa inyo na ayaw ko dito. Mas gusto ko sa ospital kung nasaan si Gian. Maktol na wika niya kaya hindi maiwasan ni Agatha na masaktan para sa kapatid niya. May problema ba ate? Tanong niya kay Agatha. Habang mabilis na pinunasan ni Agatha ang kanyang mga luha at umiling. Bakit ka umiiyak? Shaira, hagulhol niya habang niyakap ng mahigpit si Shaira. Hindi maiwasan ni Shaira na kabahan. Ano bang nangyari ate? Bakit ka ba nagkakaganyan? Huwag mo nalang puntahan pa si Gian. Pero bakit? Bakit hindi? Nakalimutan mo na ba na ayos na kami ate? Hindi Shaira, pero nagkaroon ng amnesia si Gian at hindi kanya maalala. Pati ang mga anak niyo. Mapait na napangiti si Shaira dahil sa kanyang narinig. Hindi, kahit hindi niya ako maalala, pupuntahan ko pa rin siya. Shaira, itigil mo na yan, sigaw ni Agatha sa kanya nang hablutin ni Shaira ang dextrose na nakalagay sa kanyang braso. Mulat na napatingin si Rosana nang buksan niya ang pinto sa kwarto ni Gian dahil nakikita pa nitong mga pasa sa mukha ni Shaira. Pwede ko po ba siyang kausapin? Mahina na wika ni Shaira sa kanya habang mabilis na tumango si Rosana. At malawak na binuksan ang pinto. Habang papasok si Shaira ay dumilim ang mukha ni Gian na tumingin sa kanya. Agad na lumabas si Rosana at tinayaan ng dalawa na makapag-usap. Ilang beses ko bang sinabi sa'yo na hindi ako magpapakasal sa'yo? Sigaw sa kanya ni Gian habang nakatitig lang si Shaira sa kanya. Saan ka ba kumukuha ng kakapalan ng mukha mo ha? Dahil kahit ni ilang beses ko pang sinabi sa'yo na hindi kita mahal at si Allison ang mahal ko. Kaya umalis ka dito. Umalis ka Agatha. Mabilis na bumagsak ang luha ni Shaira sa kanyang mga mata dahil sa sinabi ni Gian sa kanya. Mom, ilang ulit ko bang sasabihin sa inyo na ayaw ko magpakasal sa Agatha na yan? Malakas na sigaw ni Gian kaya nang pumasok muli si Rosana sa kwarto niya. Galit naman na tinignan ni Shaira si Gian at pinunasan itong kanyang mga luha. Hindi ako si Agatha at sa ayaw at sa gusto mo ikakasal ka sa akin. Malakas na sigaw ni Shaira sa kanya habang napaawang ang kanyang labi matapos itong ibagsak ang pinto. Nakita mo ba yun ma'am? Ganong klase ba ng babaeng papakasal mo sa akin? Kunot noon na tanong ni Gian habang nailing si Rosana sa kanya. Nang makalabas si Gian sa ospital ay kagad na siyang pumasok sa kanyang opisina. Panay rin ang pangungulit niya kay Riva para hanapin si Allison dahil simula na magkamalay siya hindi niya maiwasang magtaka kung bakit hindi man lang siya nagawang dalawin ni Allison. Bakit ka nandito? Galit na wika niya nang makita si Shaira sa harapan niya. Ako yung bago mong sekretary. Taas kilay na wika ni Shaira sa kanya. Sekretary? Natatawang wika ni Gian sa kanya. Alam mo kaya mga dapat gawin ng isang sekretary? Ano bang natapos mo? Isa pa baka ipahiya mo lang ako. Tignan natin. Inis na wika ni Shaira sa kanya kaya lalong napakunot ang noon ni Gian. Wala ka ba talagang galang sa akin Agatha? Madilim ang mukha ni Shaira na lumingon sa kanya. Hindi ako si Agatha. Bobo ka ba? Hindi makapaniwala si Gian sa kanyang narinig mula kay Shaira. Ang yabang mo, baka nakalimutan mo na akong boss mo. Huwag mo nga akong hawakan. Winaksi niyang kamay ni Gian kaya lalong nagulat si Gian sa kanyang ginawa. Sino ka ba sa tingin mo? Galit na sigaw niya habang hindi siya pinansin ni Shaira at nauna pa itong pumasok sa kanya sa loob ng kanyang opisina. Galit na sumunod si Gian sa kanya at hinarap siya na nakaupo na sa kanyang mesa. Kung akala mo pakakasalan kita kaya ganyan ka umasta, pues nagkakamali ka. Biglang napahawak si Gian sa gitna niya ng tadyakanto ni Shaira. Hindi niya napansin ang mahabang paa nito kaya umabot sa gitna niya. Ang dami mong satsat, umupo ka na nga. Malakas na sigaw ni Shaira sa kanya habang namilog ang kanyang mga mata na nakatingin sa kanya. Walang hiya ka Agatha. Walang emosyong nag-angat si Shaira sa mukha niya tinignan si Gian. Shaira, at wag na wag mo yung kakalimutan, sigaw nito habang muling itinuon nitong atensyon niya sa kanyang monitor. Paika-ika si Gian na pumunta sa table niya habang nakatingin siya kay Shaira. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang naging matapang si Agatha. Isa pa, naguguluhan talaga siya kung bakit biglang nagbago to ng pangalan. Hoy, sigaw ni Gian sa kanya. Pero para siyang bingi dahil hindi niya pinakinggan si Gian. Hoy, malakas na sigaw muli nito sa kanya. Pero hindi pa rin siya nakikinig dito. Bingi ka ba? Wika niya habang tumayo. Tinawag kita, hindi mo ba ako naririnig? Wika niya matapos niyang hampasin ng mesa si Shaira. Hindi ako si Hoy, kaya bakit ako makikinig sa'yo? Hirap na wika nito. Napahinga ng malalim si Gian habang hinarap siya nito.
Fine, hindi mo lang ba sasabihin na dadalhin sa akin ang mga schedule ko? Wala akong pakialam sa schedule mo. Malamig na wika nito sa kanya. Nakalimutan mo bang ikaw ang sekretary ko? Napapikit si Shaira sa kanyang mga mata habang tumayo. Ito, kaya manahimik ka na. Inis na wika niya matapos niyang ilagay sa mesa ni Gian ang isang folder. Tahimik naman na pumunta si Gian sa mesa niya at umupo sa kanyang swivel chair habang nakatingin siya kay Shaira na may kinuha sa mini kitchen niya. Hindi rin niya maalala kung kailan pa siya nagpagawa ng mini kitchen sa kanyang opisina. Papatayin mo ba yan? Inis siyang tumayot nilapitan si Shaira dahil kanina niya pa ito nakikitang pinapakain ng isda. Ano bang pakialam mo? Tanong ni Shaira sa kanya. Tinatanong mo talaga yan? Baka nakalimutan mo na akin yan. Na ako ang may-ari ng isda na yan. Napahalakak si Shaira kay napakunot ang kanyang noo. Ako ang may-ari ng isda na to, nilagay ko lang ito dito, iling na wika ni Shaira sa kanya. Habang nasa monitor lang nakafocus si Shaira, panay naman ang pagtitig ni Gian sa kanya. Hindi niya maintindihan ang sarili niya dahil pakiramdam niya ay may kakaiba sa babaeng kanyang kaharap. Ano bang pinagagawa mo? Wala ka bang balak na alukin man lang ako ng kape? Wika ni Gian dahil hindi niya mapigilan ang sarili hindi kausapin ng babaeng nasa harapan niya. Magaling ka na kaya ikaw nang magtimpla. Baliwala ang sagot ni Shaira sa kanya. Dam, ikaw nga itong inutusan ko. Muling wika niya habang nagangat ng mukha si Shaira sa kanya. Hindi ako marunong magtimpla. Wika nito. So ano pang silbi mo dito? Malaki kaya pwede bang manahimik ka? Kung ayaw mong pilipitin ko yung leeg mo. Singhal nito sa kanya kaya napahawak si Gian sa leeg niya. Nang sumapit ang tanghali ay napatingin si Gian at tumayo si Shaira. Saan ka pupunta? Tanong niya dito at kaagad silang napatingin sa pinto nang bigla itong bumukas. Mommy! Malakas na sigaw ng dalawang bata kaya tulalang napatingin sa kanila si Gian. Mommy? Sambit niya habang napatingin ang dalawang bata sa kanya at dali-dali silang tumakbo at niyakap siya. Daddy! Tuwang yakap ng dalawa sa kanya habang tulala si Gian na nakatingin sa dalawang bata. Mga anak, halika na kayo. Walang emosyon na wika ni Shaira sa kanila at hinila sila. Mommy, bakit ayaw mo kaming lalapit kay Daddy? Takat na tanong ni Elton sa kanya. Dahil may sakit ang daddy niyo at hindi niya tayo kilala. Malungkot na wika ni Shaira sa kanila habang hinawakan ang kanilang kamay at lumabas. Shaira, pasensya ka na. Alam mo naman na hindi ako makahindi sa mga pamangkin ko. Wika ni Agatha na makalabas sila. Ayos lang yun ate. Ngiting wika ni Shaira habang nakikita sa kanyang mga matang lungkot. Wow, masayang sigaw ng dalawa na dalhin sila ni Agatha at Shaira sa isang mall. Malapit sa company ni Gian. Kamusta ang pakikitungo niya sa'yo? Tanong sa kanya ni Agatha. Katulad pa rin ng una ate, malungkot na sagot nito sa kanya. Baka lalo ka lang masaktan kung patuloy kang lalapit sa kanya. Ayos lang na masaktan ako ate, mas gusto ko nga itong naramdaman ko na ito. Dahil nararamdaman ko na isa pala talaga akong tao. Nailing si Agatha. Dahil sa sagot na kanya ni Shaira, puro ka talaga kalokohan. Hayaan mo na ako ate, ang totoo gusto ko talaga mapalapit sa kanya. Natatakot na kasi na baka mawala ulit siya sa akin. Pero Shaira, kahit naman kasama mo siya ay parang baliwala ka pa rin sa kanya. Tama ka ate, ngayon ko lang din naramdaman na mabaliwala. Ang sakit pala, mapait na wika ni Shaira. Babalik ka pa ba ron? Tanong ni Agatha habang mabilis na tumango si Shaira. Ikaw na munang bahala sa kanila, ate. Tumango si Agatha sa kanya habang nakikita nila na papalapit si Riva. Kumain na kayo? Tanong ni Riva matapos nung humalik kay Agatha. Hindi pa, hinintay ka namin, sagot ni Agatha sa kanya. Kumain na muna tayo. Naglalaro pa sila. Alam mo namang matagal silang pakainin, lalo na kapag nandyan na sila. Nailing si Riva habang napangiti na nakatingin sa mga bata. Mabutit hindi mo siya kasama, wika ni Shaira. Kaya napalingon sa kanya si Riva. Ayaw niyang lumabas sa loob ng kanyang opisina. Ang sabi niya marami pa raw siyang tatapusin. Sagot ni Riva habang tumango si Shaira sa kanya. Bakit man tagal mo? Saan ka ba galing? At bakit ako tinatawag ng mga bata na yun na daddy? Tanong sa kanya ni Gia na makapasok siya sa loob ng opisina nito. Huwag mo na lang silang pansinin at bakit hindi? Alam mo bang lalo sumasakit ang ulo ko sa kakaisip? Bakit mo ba kasi isipin? Bakit hindi ka na lang manahimik? Inis na wika ni Shaira habang upo sa kanyang mesa. Pero natigilan siya na makita niya mga pagkain sa harapan niya. Ano to? Tanong niya kay Gian habang tinignan niya to. Wala akong magawa kanina. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko kung bakit ako nagluluto. Sagot ni Gian sa kanya habang malawak na napangiti si Shaira. Hindi rin ito pinansin ng mga luha niya na nagunahan sa pagbagsak habang sinubo isa-isang mga pagkain niluto ni Gian. Namimiss na niya ang mga luto nito. Pangit bang lasa? Kunot-no na tanong nito sa kanya habang umiling si Shaira. Nang sumapit ang hapon ay nauna nang lumabas si Gian sa kanya. Hindi rin niya maiwasang masaktan sa marinig niya ang usapan nila ni Riva.
Niyaya kasi ni Gian si Riva na pumunta sa bar. Gusto niya sanang pigilan si Gian pero alam niyang hindi ito makikinig sa kanya. Dahil nakalimutan na siya nito, nakalimutan na siya sa lalaking nagturo sa kanya kung paano umibig at masaktan. Saan ka ba pupunta? Taka na tanong ni Agatha sa kanya habang nakikitang revealing na suot nito. Sa bar, ano, nahibang ka na ba? Shaira, nakalimutan mo naman nagkaroon ng amnesia si Gian at sa oras na gagaling siya. Alam ko na ikaw ang una niyang hahanapin kaya pwede bang huwag mo nang ituloy ang kahibangan mo? Napahalakak si Shaira dahil sa sinabi sa kanya ni Agatha. Ano ba naman yung pinagsasabi mo ate? Alam mo pupunta lang ako sa bar dahil nandun si Gian at si Riva. Natigilan si Agatha dahil sa sinabi ni Shaira sa kanya. Ano? Si Riva? Ano naman ang gagawin niya ron? Ewan ko sa kanilang dalawa. Bastang narinig ko magbabar sila. Hindi pwede to. Sasama ko. Hintayin mo ko. Galit na wika ni Agatha. Ito na lang ang isuot mo. Napatingin si Agatha sa damit ibinigay ni Shaira sa kanya. Seryoso ka? Oo naman para lalong mabaliw si Riva sa'yo. Natatawang wika ni Shaira. Nang makarating sila ng bar, ikagat silang pumasok. Halos lahat naman ng lalaki nandoon sa loob na inapatingin sa kanila dahil sa sobrang sexy na suot nila. Nakita mo na ba sila? Wika ni Agatha. Hindi pa ate pero nandito lang sila dahil pinasundan ko sila sa mga tauhan ko. Sagot sa kanya ni Shaira. Hi, napatingin sila sa dalawang lalaki na lumapit sa kanila. Hi, malanding wika ni Shaira. Kaya siniko siya ni Agatha. Bakit ba? Akala ko ba si Gian ang pinunta mo dito? Siya nga, nagbibiro lang naman ako. Ngiting wika ni Shaira sa kanya. Hindi maganda yung biro mo, madinaw wika ni Agatha. Kaya nag-peace sign si Shaira sa kanyang daliri. What the fuck? Malakas na sigaw ni Riva kaya kunot na tumingin ni Gian sa kanya. Ano problema dude? Dam, bakit siya nandito? Napatingin si Gian sa direksyong tinitingnan ni Riva. Saan ka pupunta? Tanong niya habang hindi sumagot si Riva sa kanya. Agad na sumunod si Gian kahit hindi niya alam kung sinong pinupuntahan ni Riva. Natigilan naman siya na makitang itulak ni Riva ang isang lalaki na sa harapan ni Agatha at Shaira. Papalag ka? Galit na wika ni Riva kaya hinawakan ng kasama nitong lalaking tinulak niya. Anong ginagawa niyo dito? Galit na tanong ni Riva habang palipat-lipat ang tingin ni Gian sa dalawang babae na sa harapan niya. Magpa-party, sira ka pala iling na wika ni Shaira. She's Agatha, my fiancé. Pakilala niya kay Gian habang mahigpit na hinawakan ng bewang ni Agatha. Are you kidding me dude? Did you forget that she was my fiancé? Hindi siya kundi si Shaira. Turo ni Riva kay Shaira kaya napating si Gian sa kanya. Kambal sila, muling wika ni Riva. Magpalit ka nga, wika ni Riva, habang hinubad nitong kanyang coat at sinuot ito kay Agatha. Ayoko, mas gusto ko to, wika ni Agatha, habang muling hinapit ni Riva ang kanyang bewang. Napatingin naman sa kanila si Shaira habang hindi nito tinitignan si Gian. Ikaw na munang bahala kay ate, wika niya tinalikuran sila. Naririnig niyang pagtawag ni Agatha sa kanya pero hindi niya ito pinansin dahil hindi niya mapigilan na inggit sa kanila. Matapos mag-order ni Shaira ng alak ay kagad niya itong ininom. Nakailang shot din siya at nang medyo nanlabo ng kanyang paningin ay kagad niyang tinungo ang dance floor. Agad siyang sumayaw doon habang nagsisigawan ang mga kalalakihan at pinapalibutan siya. Lagot, sambit ni Riva. Dahil kilala niya si Shaira, alam niya na kapag sumayaw na ito hindi na ito magpapapigil pa. Katulad ng sinundan nila ito ni Agatha. Huwag mo kong tignan ng ganyan, muling wika niya na tumingin si Agatha sa kanya dahil alam niya na magpapatulong ito sa kanya. Noon kasing una nitong nalamang hindi siya nakilala ni Gian ay naglasing ito sa bar at walang nakapagpigil dito nang magwala ito kahit pa sa kanilang ina. Shit, malakas sa sigaw ni Gian habang tumayo. Tulala na tumingin si Agatha at Riva sa kanya habang tinungo nitong dance floor at isang tinulak ang mga lalaki na kapaligid kay Shaira. Hey! Tuwang wika ni Shaira sa kanya habang hinawakan siya sa kanyang leg at giniling nitong malambot niyang bewang. Stop it. Galit na wika ni Gian sa kanya kaya napatigil siya. Anong sabi mo? Ang sabi ko, shit you Gian. Malakas na sigaw ni Shaira kaya gulat na napatingin si Gian sa kanya. Alam mo, ikaw ng pinakatangang taong nakilala ko. Malakas na sigaw ni Shaira sa kanya. Ano sinabi mo? Bingi ka ba? Natatawang wika ni Shaira. Bingi ka na nga, tanga ka pa. Muling sigaw niya. Habang napakuyom si Gian sa kamao niya, tinapit ang bewang niya. Isang salita mo pa't makakatikim ka talaga sa... Gulat na patitig si Gian sa kanya nang bigla niya itong halikan sa labi. Habang mahigpit na hinawakan ni Shaira magkabilang pisngi ni Gian. I love you Gian, miss na kita. Mahinang wika ni Shaira matapos niyang bitawan ng labi ni Gian at agad na pinikit nito ang kanyang mga mata dahil sa kalasingan. Nang magising si Shaira kagad siyang napahawak sa kanyang ulo. Ramdam niyang sakit nito habang napapalingon siya sa paligid. Napakunot ang kanyang noo dahil bago pa sa paningin niya ang kwartong hinihigaan niya.
Mabuti naman at gising ka na. Napakunot ang noo niya nang makita niya si Gian. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya habang tumayo tinawakan ng kanyang ulo. Bigla namang namilog ang mga mata ni Gian dahil sa ginawang pagkapa ni Shaira sa harapan niya nang makalapit to sa kanya. Hey! Utal na wika niya habang nagmulat si Shaira sa kanyang mga mata.